Alagang Amoso, Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Ang programang para sa mga Filipino seafarers at kanilang pamilya. Maghahatid ng impormasyon, magbibigay ng inspirasyon, at tatalakay sa kanilang mga sitwasyon, kalagayan at iba pang mga pangangailangan. Alagang Amoso. Kasama si Camille Simbulan dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko. Magandang araw, pagbati po, and welcome po muli sa Alagang Amoso, ang serbisyo publiko sa radyong hatid ng Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines o AMOSUP at ng Radyo Pilipinas World Service. Sa programang ito ay pinag-uusapan natin ang iba't ibang programs and welfare services ng AMOSUP para sa mga miyembro at dependents ng ating union. Tinatalakay din po natin dito ang mga napapanahong issue tungkol sa mga karapatan at kapakanan ng mga magigiting nating Filipino seafarers or sea-based overseas Filipino workers. Ang Alagang Amosup ay napapakinggan din po sa flagship station ng Radyo Pilipinas Radyo Publiko, 738 kHz, tuwing linggo alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi. Special shoutout po sa mga miyembro ng Amosup at sa lahat ng mga Pilipinong mandaragat sa iba't ibang panig ng mundo na nakatutok sa atin. Alagang Amosup dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko. Okay, just a quick recap. Last week po ay pinag-usapan naman natin ng International Day for Women in Maritime 2025, an ocean of opportunities for women. At nakasama po natin sa ating programa ang mga babaeng kadete from the Maritime Academy of Asia and the Pacific or MAAP. Yan po yung training and education arm ng AMOSUP. Ang ating institusyon po ay nasa Bataan. At in fact, today po ay nagdiriwang sila ng graduation ng first batch of 2025. So congratulations po sa mga graduates natin sa MAAP. So last week nakasama natin si Midshipwoman 3rd Class Marimon, isang deck cadet, at si Midshipwoman 1st Class Casaberde, isang engine cadet. At syempre, kinuwento nila sa atin yung journey nila kung paano ba sila napunta dito sa track para maging mga maritime professionals. Of course, we wish them all of the best sa kanilang future bilang mga Pilipinong mandaragat. Ang ating special guest ngayong araw ay si Attorney Leonard Constantine C. Serrano or Attorney Leng. Mula po siya sa Department of Labor and Employment. Ang pag-uusapan po natin ngayong araw ay ang recent amendments to the Maritime Labor Convention 2006 as agreed during the 5th Special Tripartite Committee meeting in Geneva at the ILO headquarters. So, si Attorney Leng is currently serving as one of the assistant secretaries under the Department of Labor and Employment. His work as a public officer mainly revolves around concerns on labor relations, policy and international affairs, and regional operations. He has also been representing the department as a member of the board in various government agencies, namely the Civil Aeronautics Board, National Intelligence Board, Civil Aviation Authority of the Philippines, Pag-ibig Fund Board of Trustees, and Land Bank of the Philippines. As a lawyer, Attorney Leng has extensive practice and litigation experience, particularly in the field of labor law. Before entering DOLE, he has established his own law firm, the Serrano Law Office. So, welcome po to Alagang Amosup, ASEC Leng. Salamat Camille, magandang hapon po sa inyo at magandang hapon sa mga tagapakinig at tumatangkilik sa inyong programa. Okay, salamat po sa papaunlak sa aming imbitasyon sa araw na to. Of course, it's our pleasure po to be here. Mm-hmm. Si ASEC Leng po, laging present po yan kapag meron tayong mga activity sa AMOSUP together with the Department of Labor and Employment. Siyempre, shoutout din kay Sec Benny Laguesma. Yes, okay. So, simulan na po natin bilang limitado rin po yung oras natin. So, ang talakayan po natin, gaya po nang na-mention ko, tungkol sa mga amendments po sa Maritime Labor Convention, ito po yung ikalima na Special Tripartite Committee meeting. So, para po sa mga tagapakinig natin, lalo na yung mga bago pa lang sa maritime industry, na mga bagong seafarers, ano po ba yung tinatawag natin na Maritime Labor Convention o MLC 2006? At ano po yung papel ng DOLE sa pagpapatupad nito? Opo. Ang Maritime Labor Convention 2006 ay isa pong multilateral agreement o kasunduan kasamang iba't ibang
mga member states ng International Labour Organization. Dito ho nakasaad at nakasulat ang mga karapatan ng mga manggagawa at tulad na lang ng mga angkop na wages o sahod na dapat ibigay sa kanila, mga leaves at hours of work, entitlement to repatriation among others, at of course ang pinakaimportante siguro nakasaad dito na ang mga nararapat para magkaroon ng safe and decent living and working condition at work ang mga seafarers. At meron rin po tayong mga nakalagay dyan patungkol sa mga facilities. Of course, apart from working, we should also give importance to the welfare of the seafarers, give them time to unwind, at meron po tayong mga provisions on facilities, gaya lang po ng mga area where they could read, write, at if practicable, mga gaming facilities. So, ayan po. Siguro masasabi po natin, ito pong MLC ay isang more or less Bill of Rights of the Seafarers, na nandyan lahat ng mga karapatan ng mga nakasaad ang mga karapatan ng seafarers, at dapat ang mga member states ng ILO ay i-align ang mga batas at mga polisiya nito nang sa ganun ay masaituparan ang pagprotekta sa kapakanan ng ating seafarers. Doon naman po sa roles ng DOLE. Ang DOLE po ay ang naatasang competent authority na nagpapatupad ng tumitingin na ang mga karapatan ng mga seafarers, ang minimum labor standards at ang safe occupational safety and health nila ay at all times na nasusunod sa barko, at atin din tinitignan na ang mga international agreements, conventions or treaties, gaya na lamang na nasabi nating Maritime Labor Convention, ay na-incorporate natin sa ating mga rules, regulations and policies, and even local laws sa ating bansa. Nang sa ganun, the rights of the workers are protected, and not just written in our policies and laws, but actually implemented in law and in practice. Okay. So, So, salamat po. So, noong nakaraang buwan po, ASIC, ay kayo po yung naging head of delegation ng ating bansa sa 5th meeting of the Special Tripartite Committee of the Maritime Labor Convention sa headquarters ng International Labor Organization. So, sa mga gantong pagkakataon po, sa mga gantong international forums, kayo rin po pala yung pinaka-kinatawan ng government ng Pilipinas. Ngayon po ako po ang naturing na head of delegation sapagkat ito po ay convention sa ILO na ang DOLE po ang nagre-represent. At tama po, nagkaroon po tayo ng pagkakataon na makasama sa 5th meeting of the STC of MLC. Pwede niyo po bang i-share sa amin kung ano po yung mga ibinahagi nyo sa naging pahayag nyo? Kasi parang nag-opening speech po kayo doon sa Special Tripartite Committee meeting. So ano po yung shinare nyo doon sa committee meeting? Well, ang ating nabanggit dito, of course, first we recognized ang importance na patuloy ang pagtitingin kung ang MLC provisions ay still responsive to the evolving labor landscape and the emerging global challenges. Dahil nakikita po natin dapat po ang provisions ng MLC ay talaga nakakatulong sa ating mga seafarers at sa international maritime operation. Kaya nagkakaroon nga tayo ng STC o Special Tripartite Committee, kung saan ang composition ng komite ay tinitingnan, pinag-uusapan kung ano ba naangkop at ano ba mga provision na kailangan baguhin. Of course, nakita rin natin, we manifested the importance, ang ambag ng Pilipinas, ang mga seafarers natin, Filipino seafarers, that as of 2023, based on the numbers,
malaki po ang numero ng ating Filipino seafarers. The Philippines is home to 1.23 million seafarers, and it comprises more or less 25% of the global seafaring workforce. At syempre, ito lang po ay isang testamento ng ating mga seafarers na magagaling. Ang kanilang proficiency, adaptability, pati na rin ang competence na lalabas dahil po hindi naman ho dadami ang tatangkilik sa ating mga Filipino seafarers kung hindi ho maganda ang kanilang pinapakita sa maritime industry. And we were also to raise some concerns that we are able to get the growing number of incidents pertaining to violence and harassment while on board. At atin rin binanggit na tayo ay susuporta sa mga amendments o mga pagbabago sa provisions ng MLC, lalo na doon sa mga makakatulong para sa seafarers natin. So, ayun po bali ang ating mensahe noong STC 5th meeting. Talagang seafarer of choice pa rin po talaga ang mga Pilipino. At saka, very interesting po itong 5th Special Tripartite Committee meeting kasi this would be the first set of amendments since the COVID-19 pandemic. So yung mga amendments po may kinalaman sa repatriation, sa shore leave, gaya po ng sinabi niyo sa violence and harassment. Opo, yes. So, yun po yung very interesting din dito sa naging meeting. So, dito po sa nagdaang committee, Special Tripartite Committee meeting o MLC-STC, ano-ano po yung mga mahahalagang amendments? Medyo nabanggit ko na kanina. Pero bukod po doon, those are just a few. Ano po yung mga napag-usapan na amendments na napagkasunduan po ng member state ship owners at seafarer groups na tumugon po sa mga pagsubok na naranasan ng mga Pilipinong mandaragat natin? Opo. Well, siguro bago ko po maibanggit ang mga napag-usapan, siguro kung okay lang ho, mabanggit ko ano ho ba tong tinatawag natin Special Tripartite Committee. Oh, yes. Just a little background lang kung inyong mamarapatin. Ito pong Special Tripartite Committee ay by its nature tripartite. Tripartite po and operating in a tripartite framework where it is represented by members from the government. Andyan rin po ang representatives of the seafarers group at nandyan din po ang representatives of the ship owners group. At dito po sa ating Special Tripartite Committee, meron pong tinatawag na continuous review. Itong STC ay tinalaga na patuloy na magre-review sa provisions ng Maritime Labor Convention at titingnan na ito po ay still adaptive, still responsive to the needs of the seafarers. Gaya nyo po na nasabi ninyo, it's actually the 5th meeting already of the STC. As soon as the MLC 2006 came into force, nagkaroon na po ng pagpulong o meeting. The first one was in 2014, second was 2016, third ang 2018. Nagkaroon din po ng pagpupulong nung 2021 and 2022, part 1 and part 2 of the 4th meeting of the STC. But the nature is the STC, the group will provide amendments, amendments which being tripartite in nature ang composition, dapat meron pong consensus ang lahat ng grupo. The government, the seafarers, and the ship owners group. So, ito po maganda po ang ating talakayan. Tama po kayo, dito lang po talaga nagsama-sama ulit after the pandemic. And maganda po ang mga discussions or dialogue because it gave us a chance to share the experiences of all the member states, pati na rin po ang grupo ng seafarers at ng ship owners. And marami ho kasing kaganapan during the pandemic, and of course alam naman ho natin COVID-19 was really wasn't easy for anyone. All industries was affected,
including the maritime industry. Kaya nga ho, meron po mga lumalabas na concern on the seafarer side, on the ship owner side, and as well as the government side noong pandemic. Kaya ito po ang mga, in response to this, ito po ang mga napag-usapan dito po sa ating fifth STC of the MLC. So, siguro dun sa mga importanteng amendments for us. First is the amendment ng entitlement to shore leave. Isa po kasi sa mga napag-usapan ang mga karanasan ng mga seafarers during the time of pandemic ho, na medyo nahirapan ho sila na makapasok sa mga port states at hindi po nila na-implement ang kanilang entitlement to shore leave as well as repatriation. So unahin ko po yung sa shore leave. Dito po sa mga napag-usapan, nagkaroon po ng amendment which was adopted and carried, particularly sa shore leave. Hindi na po kailangan ng visa or permit kapag ang seafarer ay dadaong sa port ng ibang bansa para ma-implement o ma-implement ang kanyang shore leave. So this is one of the amendments that would really strengthen the seafarer, the implementation of the entitlement of the seafarer as to his shore leave. Napakagandang development po kasi nung pandemic nga talagang they were just stranded in their on board the ship, and their quarters talagang napaka-strict kasi ng lockdowns all over the world. Yes. So kawawa dun po nag-emerge yung mga mental health problems ng mga seafarers natin. So napakagandang development po niyan. Tama po kayo dyan. If you could imagine, if you would recall, di ba, nahirapan na tayo tumawid from city to city, province to province. What more from country to country. And correct. That was very different. Tayo nga, we are faced with unprecedented times back then. Talagang the COVID was new to everyone. If we could imagine what more ang nararanasan ng ating mga seafarers while they were at sea, away from their families during that time. So saka na-extend pa po yung mga kontrata. Opo, marami hong nahirapan naka-uwi. Opo, kawawa talaga. Ayun naman po ang ating one of the amendments also as to the repatriation. So Yes. ganun din po ang scenario, but meron din pong karagdagang provisions na approve, which pertains to the cost that will be shouldered by the ship owners. So ang ship owners may obligasyon to shoulder ang cost ng accommodation, meals from the time the seafarer has disembarked from the ship and the time he reaches the repatriation destination. So that's one. Meron rin pong as to the travel, yung luggage allowance of 30 kilograms 30 kilograms. that the seafarer is entitled to, at meron rin po yung sa usaping medical na dapat the seafarer should be treated, given medical allowance and medical care until the time that he or she is fit to travel back to the repatriation destination. So those are a few of the amendments. And of course yung that it is without discrimination dapat ang implementation na ito. So that's another Maganda good rin po yun development. kasi Opo. yung observation natin during the pandemic, marami pong mga inabandona ng mga kumpanya na Opo. hindi nila alam anong gagawin nila kasi Opo, hindi rin naman ho natin masisisi dahil nga Opo. gaya ng nasabi po natin, it was really unprecedented. Yes, yes. Hindi ho natin alam I would recall back then, hindi naman lang tayo makalabas na ating gate ng barangay dahil sa Yes. takot. No? Opo, opo. So ano po talaga. But ayun ho, ito po ang mga pagkakataon, itong STC naman ay mechanism to address those issues and concerns, ayun nga, to be able to be responsive. Siguro if I may share po, meron din po tayong mga ayun po, nabanggit yung sa violence and harassment, no? So,
meron po tayong provision that pertains to the prevention and elimination of shipboard violence and harassment, which includes sexual harassment, bullying, Sexual assault. and sexual assault. Yes, correct. Correct po kayo dyan. At sa provisions rin po ng mga amendments po, makikita rin po ang definition of harassment and violence. And it was actually, the definition was actually adopted from ILO ILOC Convention 190. 190. Opo, ito pong ILO Convention 190 pertains to violence and harassment at the world of work, ano. And it was actually ratified by the Philippines. Opo, noong 2024. So that time we are the 37th member state to ratify. So okay naman po maganda po na naisama itong definition ng violence and harassment dito po sa ating MLC, dahil syempre kahit naman po nandiyan ng ILO Convention 190, mas maganda po na maisama itong definition na ito para makita po ang kabuuan ang nakapaloob na po ito sa provisions of MLC, notwithstanding that it was adopted or lifted from the Convention 190, ano. Meron din po isa, we were able to include an amendment sa provisions ng MLC pertaining to the appropriateness and sufficiency of menstrual hygiene products For women on board. Opo, at ito po ang pag-recognize natin at pagrespeto natin sa mga kababayang mandaragat. Ano? So, we are proud of this because actually this provision originated from the Philippines, and it wasn't revised, and we were able to include it in the amendments. Ano ho? So, yan, masaya po tayo dyan. Finally, isa rin po sa mga importante ng mga napag-usapan at na-adopt and approve sa STC ay ang usapin sa international cooperation. Alam niyo, bilang labor supplying state, we have an obligation to our people, to the Filipino seafarers. Unfortunately, based on experience, there are times, meron po mga pagkakataon na tayo po ang huling nakakalaman na mga nangyayari tungkol sa ating mga seafarers. Kunwari, as example, kunwari meron po mga violence, kunwari, or harassment na nangyari while at work. Hindi po natin nalalaman unless meron na po nagrereklamo sa atin paminsan nakapamilya o kapag kapag nakauwi na ang mga seafarers. So yung importanteng mga impormasyon, hindi po nare-relay agad sa... Usually po, based sa discussions, usually po, nagkakaroon lang ho ng coordination with the flag state or the port state and the ship owners. Hindi po nakakarating sa atin ang mga ganyang concern. And dito po sa ating discussions during the STC, minabuti natin na isama sa communication o notification ang labor supplying countries para naman ho, meron rin ho tayong magawang tulong or assistance in any kind or any form pag meron mga ganitong pagkakataon. Siyempre ho, hindi ho tayo makakapag-respond o makakapag-act hangga't hindi po natin nalalaman. So, this was one of the things that we wanted to be incorporated sa ating sa amendments to the MLC. Ito po, at na-reflect naman po siya sa international cooperation. So, yan nga po ay maganda. At least in the loop na kayo parate. Opo. Pag may mga incidents on board. Not just violence and harassment, even seafarer abandonment. Kasi po, di ba, there's a study by the ITF, International Transport Workers Federation, that there's an increase in the seafarer abandonment. And number 2 po yung mga Filipino seafarers sa list ng mga na-abandon. Tama po. Opo. Nalalaman na lang ho natin yan months later. Nakauwi na o kayun nga kapag may nagreklamo na ho, and it's already delayed. Any assistance should be prompt and immediate sana. So ayun po.
So napakaganda pong malaman na yung mga ipinut forward nyo po ng mga amendments, ng mga proposals ay tinanggap po ng tripartite committee. Opo. If I may clarify, ma'am, ito naman po it is the Philippine delegations mga proposed amendments or responses during the discussions, and the Philippine government delegation is composed of not just of the Department of Labor and Employment, andyan rin po ang ating mga kaibigan sa Department of Migrant Workers at of course Department of Foreign Affairs. And before we went to Geneva, the delegation also met with the concerned offices dito sa Manila para ma-raise nilang kanilang concern and to discuss the overall approach of the Philippine government. So, tulong-tulong po ito from the government. Napakaganda po ng synergy ng iba-ibang ahensya sa ating gobyerno. And even dun po mismo sa tripartite committee meeting, maganda po yung mga naging diskusyon. Although medyo humahaba lang, minsan we start at 8:30 a.m. and end at like 10-11 p.m. Kasi kahit yung mga word po na gustong i-insert ng isang miyembro, like yung sa violence and harassment, member state wanted to include prohibit violence Hindi and harassment. Hindi ho nagkakaroon ng consensus. Yes. Very manipis ho ang ang pagpasok ng mga amendments, but fortunately we're able to get some. Kaya tayo po ay natuwa. Idagdag ko rin po, of course, nabanggit nyo nga yung ating pagpupulong doon sa ating MLC. Siyempre, malaking bagay rin po na kasama po ng government side of the Philippines ang mga representatives from the Seafarers Group na kayo po. Opo. Ang AMOSU po ay bahagi naman ng Seafarers Group. Yes, opo. At nandyan rin po siyempre ang representative from Philippines on the ship owners group, and I would recall every time there are some moments that we could huddle and discuss, tayo po yung nagpupulong at we discuss the issues and how we could move forward, having one side from the Philippines. Yes, we have a united front. Yes. If maalala nyo, ma'am, nabanggit nga natin, it's tripartism working, even in Geneva, not just in Manila. Not just in Manila. Opo, and it's very interesting po, na ma-witness mismo how the ship owners, the seafarers, and the governments are really working together just to champion really the rights of and welfare of seafarers all over the world. And of course, nangunguna pa rin tayo dyan. Ayan, so ASEC, ano na po yung mga next steps na po natin para mailapat na po yung mga amendments na napagkasunduan dun sa Special Tripartite Committee meeting sa MLC po mismo? I understand we are expecting the amendments to be approved muna po by the ILO governing body. So ano na po yung mga susunod pa? Okay, so from the STC na adopted and approved na ito by the body, and then this would be voted upon this coming in the coming 113th International Labor Conference. Ito pong June po yan. Okay. Next month na pala. Ito na ho. In 2 weeks. So, it is part of the agenda. Pagbobotohan po yan. Okay. Kayo rin po yung a-attend? Hindi po. Okay. Pero Dole po. Nandun po ang Dole. May iba po kami delegation na haharap doon po sa ating ILC. So, that is one of the items listed in the agenda, but base naman po sa resulta ng botohan noong STC, tingnan naman ho natin ito po ay ma-adapt rin po at malamang makukuha rin naman po ang majority vote dito po sa upcoming ILC and after the voting, we will the amendments to the MLC will come into force. Ang tawag po dyan, entry into force, and then that could take for a couple of months and baka taon din ho. It depends sa response ng mga member states kung meron po magbibigay ng kanilang objection or comment dito po, and we will defer to how the
ILO will facilitate, but that's the timeline. And then of course, when it would already come into force, ang tawag po natin dyan, tayo naman po dito sa gobyerno, mamarapatin natin na maikasama kaagad ito sa polisiya, sa rules, regulations, and even the local laws of the Philippines para talagang ma-implement kaagad itong mga provisions, amended provisions that are beneficial for our Filipino seafarers. Okay. So, Asek, masyado pong napakaganda ng ating diskusyon ngayong araw. Nabitin na po tayo sa oras, wrap up na tayo. So, last few words na lang po, mensahe natin sa mga Filipino seafarers natin, Asek. Okay, siguro tayo po ay nagpapasalamat sa ating mga Filipino seafarers dahil po sa kanilang competence, proficiency, adaptability. Nakikita po natin na lumalaki ang number ng Filipino seafarers. Patuloy na sumusuporta at tumatangkilik ang ibang member states, ship owners. At dahil po dito sa magandang serbisyo na napapakita ng ating Filipino seafarers, nasusuklian tayo ng mas maraming oportunidad para makapagpadala, mas maraming Filipino seafarers ang makasama dito po sa maritime industry. Kami po ay believe sa inyo at rest assured patuloy po namin pagtatrabahuin na maprotektahan ang rights and welfare ng mga Filipino seafarers sa tulong ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, pati na rin ng ating stakeholders from the Seafarers Group at also from the Ship Owners Group, because we recognize that in protecting the rights and welfare of the workers, this should come in a whole of nation approach, hindi lang po gobyerno. Pero tulong-tulong po tayo para po talaga ang safety at health ng ating seafarers ay matugunan, ma-respect at maprotektahan. So maraming salamat po at mabuhay po ang ating seafarers. Salamat po, Asek. Okay, so muli maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Salamat sa mga kasama natin sa Radyo Pilipinas, si Ms. Susan Aizon, Milo Jonella, J. Arevalo, Hero Lucero, Erwin Peñano at Jerome Toledo, at syempre sa kaamusup natin na si Shane Lontok, at syempre sa ating mga panauhing pandangal ngayong araw na si Asek Leng Serrano. Maraming salamat po sa DOLE at sa inyong oras at sa walang sawang pagseserbisyo sa mga manggagawang Pilipino at syempre sa mga Filipino seafarers po natin. At naging inspirasyon po yung inyong role dito sa MLC-STC bilang kinatawan Head of Delegation ng Pilipinas. Maraming salamat po. Pagbati po muli rin sa lahat ng miyembro at dependents ng AMOSUP na siyang inspirasyon ng lahat ng mga programa at serbisyo ng AMOSUP. At subaybayan din po natin ang Alagang AMOSUP sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738 kHz tuwing linggo alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi. Ako po si Camille Simbulan at ito po ang Alagang AMOSUP. All aboard sa talakayan. Palalimin pa ang inyong kaalaman. Alagang AMOSUP dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.